Welcome po sa fourth part ng aking vlog dito pa rin po sa YouTube channel. Para sa mga sawi, ako po ang iyong kaibigan, Vicky Lorenzo, ang laging nagsasabing kahit sawi, pwedeng maging wagi. Meron po akong natanggap na question dito na po sa messenger. Ang sabi po niya, ako po ay iniwan ng aking husband because of another woman. Ang tanong po niya, kailangan ko po bang ipaglaban siya o hayaan ko na lang? Ayan. So medyo mahirap-hirap ang tanong niya. Ayan. Actually, napakahirap ipaglaban ang isang tao na ayaw na sa'yo. Yun po. Doon po kasi sa moment na tayo ay ipinagpalit sa iba, nandun po siya kasi sa kalagayan na sobrang, ano bang word ang dapat natin gamitin doon, ay sobrang nababaliw. Nababaliw siya doon sa babae, no? Na kanyang ipinagpalit. So, pag inisip natin, parang napaka-imposible na ipaglaban natin siya doon sa moment na yon. Kasi, alam nyo, pag ang lalaki ay nagluko, walang maganda dyan, kundi yung babaeng kasalukuyan niyang ano tawag doon? Kasalukuyan niyang minamahal. Ayan. O yung babaeng pinagpalit niya dun sa kanyang asawa. So yung kasi yung kasagsagan ng kanyang pagkaloko dun sa another woman no? So hindi niya papansinin kahit magpaganda ba tayo, kahit na magpa-liposuction pa tayo para sumeksi tayo, o kahit magpa-plastic surgery pa tayo at maging kamukha pa tayo ni Marian Rivera, sa tingin ko hindi niya tayo papansinin dun sa moment na yon. So, ganun din po sa'yo, no? Sa tanong mo, no, na kailangan pa bang ipaglaban. So wala namang masama akong ipaglalaban ng isang taong minamahal. Pero sabi nga, merong panahon, no? Merong panahon at merong time na merong kasing pagkakataon na hindi na muna dapat, no? Kasi nga hindi ka naman, parang magsasayang ka lang ng panahon pag ginawa mo 'yon. So sa ngayon, sa tingin ko hindi po muna kayo dapat gumawa ng kahit ano na para ipaglaban siya, kasi hindi naman po talaga kayo papansinin noon. Sa ngayon po. So sa halip na makipaglaban kayo, makipag-away kayo or whatever, ang maganda pong gawin ninyo is number 1, ipag-pray po natin. Ipag-pray po ninyo yung inyong partner na sana ay dumating yung panahon na ma-realize niya na kayo pala yung mahal niya o ikaw pala yung mahal niya. At ma-realize din niya na meron siyang pamilya, no, na dapat balikan, na dapat pag-ukulan ng tapat na pagmamahal. Pamilya na kailangan sila lang. Ayun. So, pag-pray po natin, no? Pag-pray po natin na sana ay dumating yung panahon na yon. Wala naman pong imposible sa ating Panginoon. So, ay pag-pray din po natin yung ating sarili, no? Para makayanan po natin lahat ng mga mangyayari, no, sa ating buhay. Kasi napakahirap po ang kakaharapin ng isang single parent.
Ayan. So, ang daming proseso niyan, ang daming proseso po niyan at talaga pong napakahirap, no? Masakit sa kalooban, lahat na po yata ng sakit, no? Luha, no? Napakadaming luha ang inyong i-release diyan. Kasi hindi naman po ganun kadali na makarecover ang isang taong nasaktan, ang isang taong niloko, ang isang taong pinagpalit sa iba. So, panalangin lang po, no? Huwag po nating kakalimutan kasi yan po yung number 1. Yan po yung magpapalakas sa atin, yung pananalig natin sa Diyos, yung ating pananalangin. Hindi tayo makaka-recover kung walang Diyos sa puso natin, walang Diyos na aalalay sa atin. Lahat ng bagay ay kailangan kasama natin si Lord para mapagtagumpayan po natin lahat ng mga problema, lahat ng sakit, lahat ng mga dapat po nating pagdaanan. Ayun, kailangan po natin si Lord. Yan, pag-pray po natin yung mga anak natin na sana ay lumaking maayos. Kasi po talaga pong kapag po broken family, usually talaga pong yung mga bata ang nagsasuffer dyan eh. Ayun, tayo bilang nanay, kaya natin kasi, di ba? Kaya natin, pero hindi rin lahat eh. Kasi meron din mga nanay na pag dumating po sa ganitong sitwasyon, hindi rin po nila kinakaya. So, kailangan talaga po natin yung gabay ng ating Panginoon, yung lakas mula sa ating Panginoon kasi siya lang po yung makapagbibigay niyan. Hindi po ako, hindi po yung kaibigan natin, hindi po yung magulang natin or whatever. Siya yung number 1 na makapagbibigay niyan. Yung kaibigan, yung magulang, yung mga kapatid, support lang yan, alalay lang yan. Pero ang number 1 na magbibigay sa atin o makapagbibigay sa atin ng lakas, ang ating Panginoong Diyos. Ayun, sabi nga nung iba, bakit ikaw parang ang daling mong nakarecover? Sabi ko, nakarecover ako hindi dahil sa sarili ko, dahil malakas ako. No, hindi ako ganun. Yun ay dahil sa Panginoon. Si Lord lang. Yung kinapitan ko, si Lord lang. Yung dinasalan ko, kay Lord lang talaga ako kumapit at si Lord lang ang nagbigay sa akin ng lakas kaya ako naka-recover. Kaya ito po ay ibinabahagi ko sa inyo. Huwag na huwag po ninyong kakalimutan ang ating Panginoon. Ayan. Then number 2 ay kailangan mag-focus po tayo sa ating mga anak. No po? Alalahanin natin na meron po tayong anak na dapat po nating asikasuhin. Pansamantala, i-set aside po muna natin yung issue patungkol po dun sa husband, no, na nagloko. No po? I-focus po natin yung ating atensyon sa ating mga anak. Kasi kailangan nila ng gabay, kailangan nila ng magulang, no? Lalo na kung single parent, iisa lang ang tumatayong magulang, no po? Usually yung mga batang ganyan, naghahanap din po yan ng tatay. So ako po dumating doon sa point na yung aking bunso ay umiiyak at nagsabing, Mama, sabi ng mga kalaro ko, wala daw po akong tatay. Sabi gano'n. Umiiyak siya. Yung bunso ko yun. Sabi ko, syempre, di ba ang sakit nun? Pero sabi ko na lang sa anak ko, kaya pag sinabi ulit nila yun, sabihin mo na lang, hindi bali, kahit wala akong tatay, may nanay naman ako. Ayun, may kasunod pa yun ha. Maganda pa. Joke lang po yun. Ayan, tapos po, kung kaya nating hingan ng sustento yung husband, no? Yung husband nyo, kung kaya nyo pong hingan ng sustento, hingan po ninyo. Ayun, pero kung ayaw, kasi hindi naman po natin mapipilit ang isang tao kung ayaw pong magbigay ng sustento. So, bilang nanay, talaga magtatrabaho po tayo. So, gagawa po tayo ng mga pamamaraan kung paano po tayo kikita at kung paano po natin mabubuhay o mapapalaki yung ating mga anak. Ayun po, ako kasi 3 yung anak ko. So, lahat ng mga skills na meron ako talagang ginamit ko kasi hindi naman gano'n, no? Hindi naman din malaki yung sahod ko Ayun. Tapos nung moment na
iniwanan kami. Ang sweldo ko lang is 1,500. 3,000 pala, 3,000 per month. Tapos, yun ding time na yun, nagkaroon ng problema kasi nag-work po ako sa Philippine Evangelical Mission. Siyempre, mission po yun. So, nakadepende lang po kami dun sa mga donation na binibigay po sa amin kasi mission nga po yun eh. So, dumating yung time na maraming mga donor yung umayaw, yung ayaw na nilang mag-donate. So, yun. So, kulang na, no? Ilan lang naman kami sa office, no? Ang marami yung mga pastor na nasa iba't ibang lugar, yung mga nag-church planting. So, yun po yun. So, nung time na yun, dahil nga kulang na yung mga dumarating na donation, kailangan kaming mag-half day. So, yun. So, ang nangyari, pinag-half day po ako at lahat po kami sa office. So, yung 3,000 na kinikita ko per month, naging 1,500. So, yung time na yun, yung mga anak ko dapat mag-aral na yung kambal. Yun. Tapos yung anak ko, 5 months pa lang. So, kailangan pang padidihin. So, yun. So, paano pagkakasyahin yung 1,500? Ayun. So, yun. Siyempre, number 1, sa tulong ng Diyos, talagang malaki ang naitulong ng ating Panginoon sa akin talaga dahil siya talaga, no? Hindi ako, hindi sila, no? Pero, syempre nga, nasa Diyos ang awa, sa tao rin ang gawa. So, kailangan pa rin po natin gumawa. Though, may mga ginagawa si Lord sa ating buhay na talagang nakakamangha, no? Ako talaga, ang dami-dami ko. Nung habang lumalaki yung mga anak ko talagang punong-puno ng milagro. Yan, medyo nabubulol na, no? Punong-puno ng miracle. Yung nangyari sa amin talagang nakakamangha, no? Napaka amazing yung mga ginagawa ng ating Panginoon sa aming buhay, no, nung time na maliliit pa yan hanggang sa lumalaki, no. Pero sabi ko nga, kailangan magtrabaho pa rin tayo kasi hindi pa pwede naman na umasa na lang tayo sa ating Panginoon na gano'n. So, kailangan pa rin natin magtrabaho. Ayun, para masustentuhan po natin pangangailangan ng ating anak. So, lahat ng tawag doon, skills na meron ako, nagamit ko po yun. So, ang dami kong mga ginawa nun. Kasi dati, marunong kasi din ako manahe. No, bago ako pumasok sa office, no, bilang secretary ay nung medyo bata-bata pa po kasi ako ay pumasok po ako sa isang company ng patahian. So bata pa po ako noon, hindi pa po ako nagka-college. Kagagraduate ko lang po ng high school. So pumasok po ako doon, pinasok po ako ng tatay ko doon. So doon po ako natutong manahe. Ayan. Tapos nag-working student po ako. Yun, ng college. Ayan, so yun, nananahi ako sa araw hanggang alas 5, tapos panggabi po ako na nag-aaral. Yan. So, yan po yung ginawa ko noon. So, yung skills ko sa pananahi ay nagamit ko rin kasi nananahi ako noon ng mga bata, yung mga damit ng bata, shorts, duster ng mga matatanda. Ayan, tapos binibenta ako, bumibili ako ng tela sa Divisoria, tapos tinatahi ko. Tapos, ayan, binibenta ko yan. Tapos, meron ding mga, meron din akong kaibigan na meron silang mga binibentang something, mga laruan, mga ganyan. Tapos, inaalok nila ako na magbenta rin. Ayan. So, binibenta ko yun. Tapos, pag nabenta na, sa ako binabayaran. So, yun. Walang puhunan. Kasi alam naman nila na ang hirap ng buhay ko. Ayun. Ayun. Pero sa tulong at patnubay ng ating Panginoon ay napagtagumpayan po yun. No, talagang iba si Lord. Yan. Basta pag si Lord po yung kasama natin, parang lahat kakayanin natin. No po, kahit masakit yan, kahit mahirap yan. Kasi siya yung
nagbibigay sa atin ng strength, no? Siya po yung nagpapalakas sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng wisdom. Ano ba yung gagawin mo? Ano ba yung dapat mong gawin? So, yun. So, napaka-importante ng ating Panginoon sa ating buhay, no? Kaya ako nun kasi hindi nawawala yung devotion ko no? Laging every morning yan. Tapos, may nagbabasa ako ng Bible, nagbabasa ako ng daily bread. Tapos, sa gabi, magpe-pray ako. Ano po yung routine po yun. So, doon ako nakakakuha ng strength sa kanya. So, siguro kung wala si Lord, baka wala po ako. Hindi po ganito. Hindi po ako makakapag-share sa inyo ng aking experiences yun kung hindi ko po nakasama ang ating Panginoon sa buhay ko. So, napaka-importante na kasama po natin ang ating Panginoon. Huwag po ninyong kakalimutan yan. So, yun, kung meron po kayong mga skills dyan, gamitin po ninyo para mabuhay natin yung ating mga anak. So, basta sasamahan lang po natin lagi ng prayer. Basta lagi po natin hihingin yung gabay ng ating Panginoon para gumaan. So, kahit na mahirap, pagagaanin niya ng ating Panginoon. So, yun po. So, number 3 po ay alagaan po natin yung ating sarili. Hindi po para sa ating asawa na iniwanan tayo, kundi para sa sarili talaga natin. Ano po? Kasi, mas maganda po na maging maayos po. Mas maganda po na mahalin din natin yung sarili natin. So, mag-ayos po kayo. Ayan. Huwag yung pabayaan na malosyang kayo. Huwag yung pabayaan na pumangit kayo. Ayun. Yun yung exact na salita. Huwag yung hayaan na na pumangit kayo sa paningin, hindi lamang po ng yung asawa, kundi sa paningin po ng marami. Ayan po. So, kasi pagka pinabayaan nyo po yung sarili nyo, tapos nakita po kayo ng asawa ninyo na ganyan, sabihin niyan, hindi naman pala nakakapagsisi na iniwanan ko tong babaeng to. Kasi ganito na yung itsura niya. Ano po? Pero kung aayusin natin yung sarili natin, pagagandahin natin, ayan, yung parang walang nangyari, kahit na masakit, diba? Kung aayusin natin yung sarili natin, mag-aayos tayo, yung normal lang naman na ayos, wag naman po yung ayos na parang eksaherado, wag naman po ganun. Kung ano po yung ayos natin na normal, na hindi naman po yung magmumukha tayong losyang, at hindi naman po yung para namang nagmumurang kamyas tayo, wag naman ganun. Hindi naman po tama yun, ayun. So, ano lang, yung normal lang. Maayos ka. Ayan. Tapos, basta, yung maayos. So, yun po. So, wag niyo pong pababayaan ang inyong sarili. Ayan. Ayan. Then, number 4 po, paminsan-minsan, libangin din po nyo yung sarili. Ayan. Kasi, syempre, magtatrabaho tayo para mag-meet yung both ends. Ano po? So, syempre, sobrang pagod tayo. Tapos, pagod pa yung isipan natin. Nasasaktan pa tayo. So, kailangan naman libangin natin yung sarili natin. No? Kung may pagkakataon na makipagkita kayo sa inyong mga kaibigan, ayan, gawin ninyo. Kahit paminsan-minsan lang. Huwag naman palagi kasi baka mapabayaan nyo naman yung mga anak nyo. So, kung merong occasion, may mag-i-invite sa inyo na, magbe-birthday yung friend nyo, ayun, punta kayo. Ayan. Tapos, alam nyo, sa akin, ang laki din ng contribution ng mga kaibigan kasi sila yung lumilibang, yung naglilibang, tama ba yung term ko? Sila yung nililibang nila ako, no? Para yung magkukwento sila ng mga nakakatawa. Ayan, so nakikitawa rin ako. Yung para makalimutan kasi pag yung finokus natin dun sa pangyayari, yung ating mind palagi madadown po talaga tayo Ano po? So, i-divert natin yung ating isipan
no? At wag po tayong puro nakafocus dun sa negative na nangyari sa buhay natin. Titingin din po tayo sa magaganda kasi si Lord naman hindi naman niya nagbibigay ng puro pangit eh. Syempre meron din namang magaganda. So yun, yung focus natin, iano rin natin sa mga magagandang bagay na binigay sa atin ng Diyos, no? Kung binigyan tayo ng mga mabubuting kaibigan, so gamitin natin sila para, 'di ba? Para tayo ay malibang. Ayun. Kung yung mga magulang natin, kasi may mga magulang na supportive, very supportive din. Ayun. So, ayun, tingnan natin sila, yung mga ginagawa nila, yung mga kapatid natin. Ayan. Meron din naman tayong mga kapatid na mga, 'di ba? Yung very supportive din. O yun, tingnan din natin yung mga ginagawa ng ating mga kapatid. Ayan. Huwag tayo nakafocus dun sa, ay, iniwan ako ng asawa ko. Ay, pinagpalit ako sa ibang babae. Kawawa naman ako. Hindi ganun. Kasi pag puro ganun, inisip natin yun, talagang, hindi magiging maganda yung kahihinatnan natin. So, kailangan natin lumaban din. Ayan, lumaban sa buhay. Kailangan din nating libangin ang ating sarili. Ayun. So, yun po yun. Ang next question po niya, sabi po niya, may chance pa po ba ako na makasurvive sa buhay sa kabila ng mga mapapait na pangyayari sa akin na yon? Of course naman. Kung ako nga nakasurvive makakasurvive ka rin. Basta kailangan tulungan po ninyo ang inyong sarili. Ayan. Kailangan nyo pong tulungan ang inyong sarili. So, yan po. So, kayo pa rin, no? Kayo pa rin ang magdi-decide para sa sarili nyo eh. Kahit sabihin kong eto yung gawin mo, yun yung gawin mo. Pero pag hindi kayo sumunod o pag, di ba? Kasi meron kasing mga tao na sasabihan man ng ganito tapos hindi naman susundin. Yung sarili din niya, yung susundin niya. So, makakasurvive ka. Bakit hindi? Kaya lang, kailangan tulungan mo yung sarili mo. Sabi ko nga, huwag mong isipin yung mga bagay na masasakit na nangyari sa buhay mo. Ayan, huwag laging ganun. Of course, may pagkakataon na biglang sasagi yan sa isipan mo eh. Kasi ako, nangyari sa akin yan before eh. Na kahit may ginagawa, biglang, diba? Pero ang gagawin natin, i-divert natin yung ating isipan. For sure, makakasurvive ka sa tulong ng ating Panginoon. So, yan. So, ano pa? So, meron akong inahandang song dito, no? Ang title po nito ay I Will Survive. Ayan. At ito ay idinededicate ko kasi ito ay song request, no? Mula po kay Phil Hilario. Ayan po, ng Malolos, Bulacan. Ayan. So, matagal niya na itong ni-request sa akin eh. Kaya lang hindi ko pa makanta-kanta. Saka kasi, ngayon lang ako nagkaroon ng chance para makapag-vlog ulit. So, yun. So, bali, best friend siya ng sister ko, yung younger sister. Best friend siya. Tapos, nakita ko lang siya ulit sa sa Facebook. Sa tagal-tagal na, no? Kasi, college pa yung kapatid ko noon eh, nung naging barkada niya yon, tapos best friend niya yon. So tapos nakita lang kami sa Facebook, ayun. Nagpa-add siya sa akin. So yun, nalaman niya kumakanta ako, nag-vlog ako. Tapos nag-request siya ng song. So Phil, this song is for you. You thinking I could never leave
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walk in to find you here with eyes that look upon your face. Should have changed that super like I should have made you leave your kiss. If I had known for just 1 second you'd be back to bother me. Go, not go, we gotta go. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Think I tremble, you don't think I lay down and die all the time. I will survive, oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. And I've got all my love to live, and I've got all my love to give. I will survive, I will survive. Hey, hey. You're trying out to mend the pieces of my broken heart. But I've been up so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, and now I hold my head up high and you'll see me. Somebody new. I'm not a chain of blue person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go, we gotta go. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Think I tremble, you don't think I lay down and down all the time. I will survive, oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. And I've got all my love to live, and I've got all my love to give. I will survive, I will survive. Oh, go now, go. We gotta go. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Think I tremble, you don't think I lay down and down all the time. I will survive, oh, as long as I know how to love, I know I'll be alive. And I've got all my love to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive, I will survive. So, ayan. Yan po yung song. Actually, nagkaroon din ng sentimental value sa akin yung song na yan. At nakatulong din sa akin yan kasi kapag medyo nag-iisip ako, mayroong sumasagi sa isipan ko negative, kinakanta ko yan. Lagi ko yung kinakanta. Kaya alam ng mga anak ko, favorite song ko yan. Ayan, I Will Survive. So, yan. So, ayan. Magpapaalam na po muna ako kasi medyo mahaba-haba na po yung aking vlog. Ayun po. So, pag may question po, kayo, pwede po kayong sa messenger, pwede po kayong ano po sa akin, mag-message po sa akin through messenger. Type niyo lang po, Vicky Degula Lorenzo. O kaya, mag-ano po kayo, mag-email po kayo sa akin. vlorenzo2003@yahoo.com. Yan, pwede po kayong mag-message po sa akin doon. Puro small letter po yun vlorenzo2003@yahoo.com. Yan, mag-email po kayo pagka meron po kayong mga question, no? Pagka meron po kayong gustong itanong sa akin. So muli ay napapasalamat po ako sa lahat ng mga viewers. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta sa vlog ko, yung mga hindi nagsasawa sa panonood, at
Maraming salamat din po sa mga subscribers at dun po sa mga hindi pa po nagsasubscribe. Mga friend, subscribe na po kayo. Ayan po. So, ano pa po yun? Ano pa bang nakalimutan ko na sabihin? So, magpapaalam po muna ako at muli, ako po ang inyong kaibigan, Vicky Lorenzo, ang laging nagsasabing kahit sawi, pwedeng maging wagi.